di nakapagluto nito. Huwag mong laitin kung hindi masarap. Muli siyang tumalikod at nag-focus na tinitingnan ang painting. Ang kanyang ngiti ay medyo matigas. Ang kamay na nakahawak sa kamay ni Lam Kai-vai ay kinuyom ng hindi makontrol. Hindi naman siya umiinom ng sabaw ng buto noong mga taong iyon. Hindi si Loki Kentham ang nag-alaga sa kanya noong mga panahong iyon. Sino kaya iyon? Hindi siya naglakas loob na tumingala. Ang sagot ay parang malapit nang lumabas. Ngunit natatakot siyang marinig ang katotohanan kapag ito ay binuksan. Nang ihatid si Loki Kentham, dali-dali siyang bumalik sa art exhibit. Madiin niyang itinulak ang pinto ng opisina ng direktor. Nasaan ang pinto ng painting na ito? Gusto ko siyang makita. Nataranta ang direktor. Saka pa lang niya naintindihan kung sino ang tinatanong niya. Bumuntong hininga siya. Ipagpaumanhin mo, Yimeth Lam. Pumanaw na si Vuong Huyet. Ngumisi si Lam Kai-vai. Hindi maaari. Si Vuong Huyet ba ay may apelyidong Giang? Agad na nanlaki ang mga mata ng direktor. Nagulat. Nang makita iyon ni Lam Kai-vai, nakumpirma ang nasa kanyang puso. Ngunit marami pa siyang hindi maintindihan. Kumunot ang kanyang noo. May gusto akong itanong sa kanya. Ilabas mo siya. Nagulat ang direktor. Kung kilala niya nga siya, bakit hindi siya mismo ang humanap sa kanya? Kinagat ni Lam Kai-vai ang kanyang labi. Hindi niya masabi. Hindi niya magawang makipag-ugnayan kay Giang Van. O sasabihin kaya niya na ibinlock na ni Giang Van ang kanyang telepono. Ibinigay ng direktor ang address at ang telepono. Hindi siya nagdalawang isip na magpabuok ng flight pa uwi. Gumawa siya ng isang dahilan para mag-isa lang si Loki Kentham sa ibang bansa. Marami siyang agam-agam na gustong itanong sa akin. Pumasok siya sa studio ni Giang Van. Ngunit noong mga panahong iyon, hindi lang siya walang pakialam. Medyo hinahamak pa niya ako. Pakiramdam niya, ginagaya ko lang ang ibang tao nang walang kahusayan. Ano kaya ang ginagaya ko? Nakatayo pa nga siya sa labas ng pinto, tumutukso, nanunuya. Hindi ako katulad ni Loki Kentham. Agad kong pinagsalitaan na pumunta at magpagamot kung bulag. Nang nabanggit ang pangalang Vuong Huyet, Lam Kai-vai. Hindi sinasadyang naisip ng taong ito na ito si Giang Van. Ang pulang sinulid sa painting ay noong mga panahong naaksidente siya at nawala ng malay. Personal siyang umakyat sa bundok at nagdasal. Nakakalungkot lang na naputol ito. Palagi niyang naiisip na naputol ang pulang sinulid. Dahil pinilit siyang magpakasal kay Giang Van. Hindi niya magawang pumili ng taong mahal niya. Para siyang hayop na nakakulong na hindi makalabas sa lahat. Hindi ko maintindihan. Patuloy pa rin akong umakyat sa bundok at nagdasal na makahanap ng isang sinulid na katulad nito. Kinayamutan niya ito. Sa harap ko, pinutol niya ng tuluyan ang sinulid. Hindi niya kailanman makakalimutan ang ekspresyon sa aking mga mata noong mga panahong iyon. Pakiramdam niya, medyo sumobra siya. Ngunit hindi niya kayang humingi ng paumanhin. Sinundan ni Lam Kai-vai ang address. Akala niya, pagbukas ng pinto, makikita niya ako. Naisip niya na rin ang mga salitang panunukso. Anong gusto mong gawin, Giang Van? Mahirap na ayaw mo lang makipaghiwalay sa kanya. Para magbago ang kanyang loob. Nang maisip niya iyon, bumukas ang pinto. Nang makita niya ang taong nakatayo sa harap, agad siyang natigilan. Sino ka? Tahimik ang mga mata ni Hachai Chow. Tumingin kay Lam Kai-vai na parang isang hukay ng tubig. Nakatayo, hindi gumagalaw. Sino ang hinahanap mo? Nagtataka siyang sumilip sa loob. Nang makita niyang nag-iisa lang siya sa bahay, kumunot ang kanyang noo at sinabi. Ipagpaumanhin mo, nagkamali ako. Nang makita niyang gusto niyang umalis, bigla siyang tinawag ni Hachai Chow. Hinahanap mo ba si Giang Van? Pagkasabi niya nito, tumigil sa paggalaw si Lam Kai-vai. Kilala mo siya? Hindi sumagot si Hachai Chow. Pinagmasdan ni Lam Kai-vai ang lalaking nasa harapan niya. Ang presyo ng bahay sa lugar na tinitirhan niya ay hindi mataas. Ang mga kagamitan sa bahay ay katulad lang din ng mga pamilyang normal. Ang normal na taong ito ay kakilala ako. Bawiin ni Lam Kai-vai ang kanyang tingin, medyo may respeto. Ipagpaumanhin mo. Asawa ko si Giang Van.
May gusto akong sabihin sa kanya. Alam mo ba kung nasaan siya? Asawa? Itinulak ng tama ni Hachai Chao ang salitang ito. Hindi niya alam kung bakit. Naramdaman ni Lam Kai-vi na hindi magiliw sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Tama, ang mga taong nakikipagkaibigan sa akin ay hindi normal na tao. Bahagyang umiti si Hachai Chao. Si Jiang Than, asawa mo siya. Bakit hindi mo siya tinatawagan para mag-usap? Sa tanong na ito, naramdaman ni Lam Kai-vi na nabastos siya. Malinaw na hindi alam ng lalaking nasa harapan niya kung gaano katigas ang relasyon ko sa kanya. Kung hindi niya itatanong. Sa ganitong paraan, karaniwan na hindi kami nakakausap sa loob ng 1-0 araw o kalahating buwan. Bigla siyang nawala ng pasensya. Kung makikita mo siya, pakisabi na lang na hinihintay ko siya sa bahay. Pagkasabi nito, akmang aalis na naman siya. Nang makita ni Hachai Chao na aalis na siya, bigla niyang itinulak ang pinto ng malakas. Sumabog ang tunog ng pinto na tumama sa pader. Nagulat si Lam Kai-vi. Ayaw mo bang maghintay, Lam? Wala si Jiang Than sa Jiang Than. Nagulat na tumingin si Lam Kai-vi sa kanya. Saan siya pumunta? Palaging nakatingin sa kanya ang mga mata ni Hachai Chao. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid para kunin ang isang sulat. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi rin niya sinabi sa akin. Ito ang sulat na iniwan niya sa akin. Hindi ko pa binubuksan. Siguro may balita tungkol sa kanya sa sulat. Nagulat na tinanggap ni Lam Kai-vi ang sulat. Sa panahon ngayon, may nagsusulat pa ba ng sulat? Tiningnan ni Lam Kai-vi ang sulat sa kanyang kamay. Akmang hihingi na sana siya ng paumanhin. Nang marinig niya ang tunog, diretsong isinara ni Hachai Chao ang pinto. Ngumisi si Lam Kai-vi. Jiang Than, kung sino-sino na lang ang pinakikipagkaibigan mo. Pagkasabi nito, lumabas si Lam Kai-vi at pumunta sa kanyang kotse. Hindi niya namalayan. Sa balkonahe ng ika-6 na palapag, may mga mata na nakamasid sa kanyang tinatahak. Pagbalik ni Lam Kai-vi sa kotse, dali-dali niyang binuksan ang sulat. Akala niya may mahalagang impormasyon sa sulat, tulad ng pulang sinulid. O kaya, tulad ng ginawa ko sa loob ng 7 araw na hinihintay ko siya pero hindi siya sumipot. Ano ba talaga ang pakay ko? Puno siya ng agam-agam nang buksan niya ang sulat. Ngunit pagkatapos basahin ng paulit-ulit, galit siyang tumawa. Sa halip na sulat, mas masasabi ngang tourist spot guide ito. Mahaba, puro sinasabi na maganda ang bundok ng Langtan. Sabi niya, malinaw ang tubig ng Langtan. Sabi niya, natural ang oxygen. Kaya daw maghilom ang katawan at isipan na sinira ko. Para siyang pinaglalaruan ulit. Sa sobrang galit, ginusot niya ang sulat at ibinato sa upuan ng kanyang mga kasama. Binilisan niya ang pagpapatakbo sa kotse para bumalik sa bahay. Ngunit bago siya nakalabas ng kotse, biglang nakita ang sulat. Para siyang pinagmumulto, sinabihan ang kanyang tauhan na bilhan siya ng tiket papuntang Langtan. Pagkatapos ay natahimik at sinabi, gusto niya lang makipag-divorce sa akin. Ginamit ko ang 5 bagay para lokohin siya ng 1 buwan. Pinahirapan ko siya para pirmahan ang divorce certificate. Ito ang dapat kong gawin. Sa daan papuntang Langtan. Nakatulog ng mahimbing si Lam Kai-vi sa eroplano. Bago umalis, dala niya ang sulat ko at ang na-print na divorce certificate. Magkasama niya itong nilagay sa bag niya. Gusto niyang makita ng personal na nilalagdaan ko ang divorce certificate. Hindi ako hinahanap ni Lam Kai-vi. Para sa layuning iyon, isinulat ko ng detalyado sa sulat kung ano ang gusto kong gawin sa Langtan. Anong gustong kainin, anong gustong panoorin at tanawin. Mayroon ding ilang bahay ng mga residente na pinili ko. Isa-isa itong hinanap ni Lam Kai-vi. Sa wakas, nakita niya ang bahay na tinitirhan ko. Dahil lang sa dinisenyo ang dingding. Malaking dingding ng pag-ibig. Nakita niya ang aking pangalan sa dingding. Umisi siya at pumasok sa bahay ng residente. Naiisip niyang magugulat ako kapag nakita niya ako. Hindi niya mapigilan. And Jiang, nandito na ako. Wala na siya. Wala na. Para bang sinuntok si Lam Kai-vi sa dibdib.
Agad siyang nadagdagan, takot nang mawala ang kanyang landas para hanapin ako. Ang resulta, muli, ay wala. Tama, wala na siya. Ito ang susi ng kwarto. Pakiingatan. Iniabot ang susi ng kwarto. Malamig na tinanggap ito ni Lam Kaithi. Dumating na rin naman ako. Walang magawa si Lam Kaithi. Sinunod na lang niya ang lahat ng lokasyon na ipinakilala ko sa sulat. Pumunta sa mga daan na pinuntahan ko, kumain ng noodles na kinakain ko. Sumakay ulit siya ng bangka para panoorin ang nakababatong ilog at bundok. Nagtatanim ng halaman. Ang pagkabalisa ay biglang napalitan ng kapayapaan. Pagdating sa bahay, tinitingnan ang mga taong bayan. Nakita niya ang lalaking nakaupo sa tapat, nakangiti at nakikipag-usap sa iba. Bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit naalala niya ang mga araw na nagtatalo sila. Lumapit ang may-ari ng kainan at binigyan siya ng isang bote ng Coca-Cola. Magkamukha nga sila ng lalaking iyon. Si Ted Kiife ay mahinang umiti. Sinabi niya na magkamukha sila ng may-ari ng kainan, ngunit hindi siya naniwala. Agad na nagpaliwanag ang may-ari. Anya, ang lalaking iyon ay tulad niya noon, nag-iisang nakaupo roon. Walang imik. Sinabi ko sa kanya. Ang pader ng pagtatapat sa harap ng bahay ko ay napaka-epektibo. Kapag isinulat mo ang pangalan mo at ang pangalan ng taong gusto mo, hindi magtatagal at magiging kayo. Biglang nagka-interes si Ted Kiifi at isinulat niya ang kanyang pangalan. Nagtaas ng kilay ang may-ari ng kainan, nagsabing maaaring isulat. Ngunit ang pangalan lamang niya ang isinulat. Anya, sinabi ng taong mahal niya. Hindi niya ako mamahalin kailanman. Tila may bagay na sumuntok sa puso ni Ted Kiifi. Ang sakit at hiya ay hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit. Nakaramdam siya ng awa para sa akin. Nabinanggit ng may-ari ng kainan. Bigla niyang napagtanto. Sira na ba ako ng ulo? Kinabukasan. Maagang nag-check out si Ted Kiifi at bumalik sa Gyeongbidil. Si Lee Chai-chu ay hindi nagulat nang kumatok siya sa pinto muli. Walang sabi-sabi. Inabutan siya nito ng isang liham. Nang makita ang paninigas sa mukha ni Ted Kiifi, buntong hininga na lamang siya. Katatanggap ko lang din ng liham na ito. Wala akong numero mo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Kaya hinintay na lang kitang hanapin ako. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Ted Kiifi na idagdag ang kanyang impormasyon sa contact list niya. Ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang tawag ni Ted Tide. Hindi niya napansin ang biglang paglamig ng mukha ni Lee Chai-chu. Kinuha niya ang telepono. Nakakunot noong sinagot ang tawag. Kay LA. May sakit ako. Pwede ka bang pumunta rito? Tila nag-isip si Ted Kiifi. Nasaan ka? Sinabi ni Ted Tide ang kanyang address kay Ted Kiifi. Pagkatapos ibaba ang tawag, nais pa sanang idagdag ang impormasyon ni Lee Chai-chu. Ngunit nakita niyang itinago na nito ang kanyang telepono. Ngayon, hindi na nito itinago ang kanyang mapanuyang ngiti. Busy na busy pala si Tianfet. Bakit pa hinanap si Gyeongbidil? Tumawag na ang nobyo, bakit hindi ka pa magmadali sa ospital? Pagkasabi niyon, akmang isasara nito ang pinto. Biglang iniharang ni Kiifi ang kanyang kamay. Malakas ang puwersa. Hindi siya umimik kahit naipit ang kanyang kamay sa pinto. Hindi mo pa ibinibigay sa akin ang impormasyon mo. Tumingin si Lee Chai-chu sa kanyang mga mata. Muling kinuha ang telepono at idinagdag si Ted Kiifi. Pagkaalis sa bahay ni Lee Chai-chu, diretsong nagmaneho si Ted Kiifi papunta sa ospital. Gusto niyang harapin si Ted Tide ng harapan upang kumpirmahin kung noong taong iyon. Talaga bang dahil sa kanya, kaya siya nasugatan ng malubha sa aksidente? At nanatili para hintayin siya. Naghanda si Ted Tide ng espesyal na alak. Ngunit pagpasok niya, hindi man lang siya nito tiningnan. Agad na tinanong. Pilit siyang nagpakalma. Kiife, hindi ko inaasahang hindi ka maniniwala sa akin. Kung hindi ako, sino pa? Hindi man nakikita ng mata. Pero naririnig pa rin ang tainga, hindi ba? Hindi ba't sinabi mo na boses ko iyon?
May makagaya kaya ng boses ko para alagaan ka? Kung mayroon man, ang tanga naman niya. Ano nang ibig sabihin niya roon? O baka naman umaasa ka na si Gyang Peace iyon? Tumingin si Teth Ki Ifi sa kanya ng maihalong emosyon. Pasensya na, said Tided, nag-iisip lang ako ng sobra. Yinakak siya ni If said Tided. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. May tao pa bang tatanga kay Gyang Gie? Kahit anong gawin ko, si Teth Ki Ifi ay mananatili pa ring biktima sa kamay ko. Inalagaan ni Teth Ki Ifi si Tires buong gabi. Ngunit pumunta pa rin siya sa airport ng maaga kinabukasan. Buong gabi siyang nag-isip. Gusto pa rin niyang tanungin ako. Ginawa mo ba akong katatawanan? Pagkalapag ng eroplano, pumunta siya sa pangalawang lungsod na nakasulat sa liham ko. Dimtiden. Sa pagkakataong ito, nakasulat pa rin sa liham ang pangalan ng isang bahay tuluyan. Nalaman ni Teth Ki Ifi mula sa may-ari ng bahay tuluyan na nag-check out na ako. Nagalit siya. Gustong pumunta sa harap ko para sumpain ako. Pinaghihinalaan pa niya. Nasabuatan namin ito ni Chai Chu. Para sadyang paglaruan siya. Galit siyang tumawag kay Chai Chu. Si Chai Chu ay nag-opera ng embryo. Sumagot sa telepono ngunit tila hindi masaya. Napuno ng galit si Teth Ki Ifi. Tumawag sa kanyang assistant. Pinahanap ang balita tungkol sa akin. Hindi na niya lubusang mapagkakatiwalaan. Ang mga liham na iyon. Naupo siya sa maliit na looban ng farmhouse. Nadama ang mahinang simoy ng tagsibol. Hindi nagtagal ay kumalma siya. Maraming malumanay na dialekto ng lalawigan. Ang mga taong naglalakad sa tabi ng tulay ay nagsi-check-in at nagpipicture. Nang mapadaan siya, lumapit ang isang matandang babae para tanungin kung gusto niyang magpakuha ng litrato. Hindi interesado si Teth Ki Ifi sa pagpipicture. Ngunit interesado siya sa mga litrato na nakadisplay roon. Magkano ito? Bibilhin ko. Tiningnan siya ng matandang babae na parang baliw. Pasensya na, litrato ito ng costumer, hindi maaaring ibenta. Kahit nalikod lang ang kita. Naglabas si Teth Ki Ifi ng 1,000 yuan sa matandang babae. At nagpaliwanag. Nagkakamali po kayo. Asawa ko po iyan. Kaya po ako narito para hanapin siya. Hindi ko akalaing nauna na siyang umuwi. Napahiya ang matandang babae. Asawa mo pala siya. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Mabait siyang tao. Hindi na nagsalita si Teth Ki Ifi. Mahigpit na lamang niyang hinawakan ang litrato sa kanyang kamay. Pagbalik sa bahay tuluyan. Sa kalaliman ng gabi, naupo siya sa labas ng pavilyon. Nakakapit ang mga daliri sa litrato ng likod. Naalala niya ang unang beses sa pagitan nila. Noong araw na iyon, nakipaghiwalay siya kay Teth Ki. Marami siyang ininom na alak sa labas. Ayaw niya lang umuwi para makita ang mukha ko. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakamali ang kanyang mga kaibigan. At iniuwi siya. Kinagabihan, sumakit ang kanyang tiyan. Bumangon ako para ipagluto siya ng sopas para maibsan ang kanyang paglalasing. Lasing na lasing siya. Napagkamalan ang likod ko na si Teth Ki. Nang matauhan siya, nangyari na ang pagkakamali. Wala siyang nagawa kundi magpatuloy. Sadyang tinawag niya ang pangalan ni Teth Ki. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. At nakita ang mainit na luha na dumaloy mula sa sulok ng mata ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Diniinan ang aking sarili sa kanyang lambot. Pagkatapos, bumalik ako sa pagiging isang matigas na hedgehog. Tiningnan ko siya ng may malamig na panunuya. At kay Eli. Gaano kalalim ang sugat na ginawa mo sa akin? Babawin ko iyon ng may interes. Dahil sa ganoong ugali. Kahit na nakaramdam si Teth Ki Ifi na sumobra siya. Lalo pa siyang nagalit at bumalik sa Gyang Bidith. Hindi na nagmadali si Teth Ki Ifi na hanapin si Chai Chu. Hinintay na lamang ang mensahe ng assistant niya. Patuloy siyang tinatawagan ni Teth Ki. Dati ay masaya pa siya. Ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng pagkayamot. Nagsinungaling siyang nasa business trip. Ngunit nagtatago lang siya sa silid kasalan namin.
Hanggang sa tawagan siya ni Chai-chu. Natanggap ko na ang ikatlong liham. Nalungkot si Tsat Ki-isay. Hindi na siya aktibong tumakbo tulad ng dati. Tahimik siya sandali. Alam ko na. Nasa meeting ako. Hintayin mo akong matapos ang meeting, pupuntahan kita. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ibaba ang tawag. Kumatok ng padabog sa pinto ng bahay ni Ed Ki-isay. Sumimangot siya. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng kaba at pangamba. Na parang may masamang mangyayari. Hanggang sa makita niya ang gulat sa mukha ng assistant niya. Twins nahanap ko na si Gyang Bihli. Mabilis na tumibok ang puso ni Ed Ki-isay. Nasaan? Sementeryo. Agad na nahulog ang telepono mula sa kamay ni Ed Ki-isay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi magandang biro iyan. Inutusan ka ba ni Gyang Gidis na sabihin iyan? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Gusto kong makita kung paano kanya binayaran. Para ipagtanggol siya. At magsinungaling. Hindi gumalaw ang assistant niya. Inabot sa halip ang mga dokumento ng investigasyon sa harap ni Ed Ki-isay. Tuyanvzat, ito po ang medical record ni Jiang Mi. Mayroon siyang cancer sa atay. Natuklasan iyon mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Biglang nanginig si Ed Ki-isay. Ang kanyang katawan ay hindi matatag. Halos matumba. Mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Hindi ba tama iyon noong ika-negatibo 79? Na pagkakataon. Na nagtaksil siya sa harap ko. Noong araw na iyon, nakatingin siya ng may galit, pinahiya ako. Pinahintulutan ang kanyang nobyo na magsuot ng damit ko at nilait ako ng masama. Mas maganda ba ang katawan niya kaysa sa iyo? Kung hindi nagkakamali si Gyang Bide. Ito na ang ika-negatibo 79 na pagkakataon. Kahit na ganoon, ayaw mo pa rin akong payagan na makipaghiwalay. Ang mga alaala ay parang mga dahon na tinatangay ng hangin. Mabilis na bumabalik sa araw na iyon. Hindi nakapagtataka kung bakit pangit ang aking mukha. Hindi nakapagtataka kung bakit ako pumapayat. Pumupusyaw at nagiging berde. Tinatawanan at nilalait pa ako niya. L at K ingay. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib na halos hindi siya makahinga. Hindi niya inaasahan na ganito kasakit kapag narinig niya akong patay na. Bakit ganito? Hindi ba't dapat siyang magsaya? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ang assistant niya ay akmang magsasalita. Bigla siyang itinulak at tumakbo palabas. Pumunta siya sa ibaba ng bahay ni Chai-chu. Sinabi ng kanyang instinct sa kanya. Natiyak na alam ni Chai-chu kung bakit ako namatay. Paano ako mamamatay? Alam niya na doktor si Chai-chu. Tiyak na tinulungan niya akong pekin ang medical record ko. Gusto ko lang siyang mapahiya. Gusto kong makita siyang magmukhang tanga. Baliw siyang kumakatok sa pinto ng bahay ni Chai-chu. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Kumpara sa kanyang galit at pagmamadali, tila napakakalmado ni Chai-chu. Humakbang siya at hinawakan si Chai-chu. Sabihin mo sa akin na saan si Gyang Gil. Nasaan ba siya? Ano bang pinaglalaruan ninyo? Paano mamamatay si Gyang Gil? Nanatiling kalmado si Chai-chu. Kalmado niyang inalis ang kamay ni Ed Ki-isay. Pagkatapos, kalmado siyang tumalikod para kunin ang ikatlong liham. Nang makita iyon ni Ed Ki-isay, inagaw niya ang liham, pinunit at itinapon sa lupa. Tama na. Kailangan ko lang ang sagot mo. May sakit ba si Gyang Bide? Tumingin si Chai-chu sa kanya. Kahit ang salitang kipatay ay hindi niya kayang sabihin. Bigla siyang nakaramdam ng pagkatawa. Hindi. Nang marinig iyon ni Ted Ki-isay, agad siyang tumingin sa kanya, punong-puno ng pag-asa. Ngunit pagkatapos noon, ang sinabi ni Chai-chu ay parang nagtulak sa kanya sa napakalalim na bangin. Hindi siya may sakit. Patay na siya. Patay na. Naiintindihan mo ba? Patay na si Gyang Gide. Unti-unti niyang itinuro ang mga pira-pirasong papel sa lupa. Puno ng panunuya habang tinitingnan si Ted Ki-isay. Hindi mo ba nakikita? Iyon ang kanyang huling habilin para sa iyo. Tumingin si Ted Ki-isay sa direksyon na itinuturo niya.
Sa isang tumpok ng mga papel na tinatangay ng mahinang hangin, malabo pa ring makita ang mga nakasulat doon. Umatras si Ted Kiisay ng 2 hakbang. Hindi. Hindi ito totoo. Jiang Bide. Ang taong iyon ay mas matatag pa kaysa sa damo. Paano siya mamamatay? Namumula ang sulok ng mata ni Yi Chai-chu na parang tinagusan ng dugo. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Yumuko, pinulot ang mga pira-pirasong papel na pinunit ni Ed Kiihi. Tahimik siyang lumapit sa harap ni Ed Kiihi. Isinuksok sa kamay niya. Tingnan mong mabuti. Sa pagkakataong ito, totoo na. Pagkatapos niyong sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Nalilito si Ted Kiihi. Itinuro ang kanyang mga mata pababa sa tumpok ng mga pira-pirasong papel sa kanyang kamay. Hanggang sa hindi niya napansin ang sinabi ni Yi Chai-chu. Sa pagkakataong ito, totoo na. May pagkakataon pa bang hindi totoo? Patakbong umalis sa bahay ni Yi Chai-chu. Ang mga pira-pirasong papel sa bulsa niya ay parang mainit na kamote. Kahit na sa pamamagitan ng damit, hindi siya mapakali. Ibinuhos niya ang mga pira-pirasong papel sa mesa. Ngunit naglakas loob lamang siyang harapin iyon mula sa malayo. Hindi siya naglakas loob na hawakan iyon. Maputla ang kanyang mukha, walang dugo. Hanggang sa pagbaba ng gabi, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na matagal ng manhid. Maingat niyang pinagdikit-dikit ang mga iyon. Hindi sinasadyang bumagsak ang mainit na luha sa sulok ng mata niya, nabasa ang papel. Nagulantang si Kiisi at ginamit ang kanyang kamay para punasan iyon. Ngunit sa sumunod na segundo, lalong dumami ang luha. Halos nabasa na ang buong papel. Hindi na nakapagpigil ng emosyon si Ted Kiihi. Tumangis ng labis. Sa puting papel, naroon ang mga salitang isinulat ko ng hilig. Ted Kiihi, gawin mo ang 5 bagay na hinihiling ko. Kung may isang bagay na magagawa mo na ikalulugod ko. Wala nang diborsyo. Mayroon na lang asawang-asawa. Ano, balak mo na naman akong sumpain? Sa kasamaang palad, maaari mo na lang dalhin ang bulaklak sa puntod ko para sumpain ako. Kung maaari kong piliin muli, ayaw ko ring mabuhay muli sa mundong ito. Ngunit sa kabutihang palad, nauna ako sa iyo ng 1 hakbang. Sa susunod na buhay, tiyak na hindi na kita makikita muli. 7 araw nang hindi lumalabas si Ted Kiihi. Pagkatapos ng araw na iyon, pumunta si Yi Chai-chu at nakita siyang payat at gutom. Nakangiti habang inaabutan siya ng isang bungkos ng susi. Puntahan mo siya. Marahil ay mas masasaktan ka. Alam na alam ni Ed Kiihi na sinasadya niya iyon. Nakita niya ang kasamaan sa mata niya. Ngunit iniabot pa rin niya ang kanyang kamay at tinanggap ang bungkos ng susi. Sinundan niya ang address na sinabi ni Yi Chai-chu. Patungo sa sikretong lugar ko. Pagkabukas ng pinto, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa lahat ng nakita niya. Ang malalaki at maliliit na larawan sa silid ay walang iba kundi siya. Sa pinakamalayong sulok ng studio, nakalagay ang mga litratong magkasama kami. Noong hindi nakikita ni Ted Kiihi, inililihim ko siyang kinukuhanan ng litrato habang inaalagaan ko siya sa bahay. Ngunit hindi ako naglakas loob na ipakita ang mga litratong ito. Sa harap niya, ang kanyang mga paa ay parang may 1,000 kilong bigat. Ang sakit ay parang 1,000 langgam na umaakyat at kumakagat. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita lamang ng pagkalito at kawalan. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay, kinuha ang mga litrato. Bumagsak sa aking pisngi at hinaplos iyon paulit-ulit. Unti-unting bumilis ang kanyang paghinga. Na parang sasabog ang kanyang baga. Bakit parang mahal niya ako ngayon? Ngunit hindi niya na maaaring ipaalam sa akin. Ang mga bote ng alak ay nakakalat sa lupa. Habang ang mga larawan ko ay maingat niyang isinasaayos sa isang tabi. Natatakpan ng buhok ang kanyang mga mata. Sa maputlang mukha, bakas ang kahihiyan. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng alak. Ngunit napagtanto niyang ininom na niya pala ang lahat ng iyon noon pa. Pabagsak siyang bumalik sa sala. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Mabilis na tumunog ang doorbell para sa pag-deliver ng alak. Akala niya ay dala na ng assistant niya ang alak.
Mabilis siyang tumayo para buksan ang pinto. Ngunit sa sumunod na segundo,